I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. And that is today, until He comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, until He comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer, for I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? The trumpet sound its blast, and Christ descend in glorious fire, with all the saints amassed. Will rise with those who sleep no more, to meet Him in the air. When shall the Son of Man appear? The Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer, for I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another time.
Thank you very much, Brother Erwin. So napakagandang awit mo ngayong umaga. Yung iyong inawit ay nag-jive sa ating pag-uusapan ngayong umaga na ito. Hold fast till I come. So that is a very, very nice song. At ito ay nagbigay sa atin ng inspirasyon upang tayo ay lalong tumangan o manangan ng matibay sa Panginoon. Ngayong umaga na ito, ako'y naggagalak na maanyayahan ninyo sa ganitong live stream. Katulad nung sinabi ni Dr. kanina, Dr. Win, na noong pandemic ay nagkaroon din kami ng ganitong mga pagtitipon sa aking pamilya. Kaya napunaw ko rito, karamihan sa inyo dyan ay yung inyong mga pamilya ang kasama natin. Ngayon, puro halos Hardeniko. Kaya ngayong umaga na ito, hindi ako makahindi sa kay Lilia. Matagal nang ako'y kinakausap ni Lilia na magsalita sa inyong grupo dyan. Hindi sinasabi ko kay Lilia kung anong church, saan church yan. Kasi gusto kong pumunta dyan personal. Kaya lang sabi niya, hindi pwedeng pumunta ng personal, kundi ito ay nasa Zoom lang ang inyong ginagawang pagtitipon. Ginawa namin ito noong panahon ng pandemic. Kaya yung mga kamag-anak namin sa Amerika ay kasama din namin sa Zoom noong panahon na yun ng pandemic. Pero dahilan sa binigyan na tayo ng kalayaan na magtipon, kaya dito ako sa AUP, laging dumadalo at saka sa iba't ibang mga churches around Cavite area, Central Luzon Conference churches. Pumupunta ako doon, saka sa Mindanao, pumupunta ako sa Palawan. Pero ang aking gusto sabihin ngayong umaga na ito, na yung aking membership ko, hindi sa Bangkok International, ang membership ko ay naroon sa Palawan, Puerto Princesa City. Doon ako nakamembro kasi meron kami isang church doon na pinatayo na yung Jacana Church at doon ako nakamembro hanggang sa panahon na ito. Ayaw nila akong alisin doon. Matagal na akong umaalis sana doon kasi gusto ko na lumipat ang membership. Pero ayaw nila. Kaya ngayong umaga na ito, ako'y natutuwa na maanyayahan sa inyong group. Yung inyong group ay talagang napakasisigla. Buhay na buhay. Dahilan sa ang isang pamilya ng Hardeniko ang siyang nangangasiwa sa grupo na ito. At marami rin pala kayong mga sumasali sa inyo na galing sa Canada at gayon din man sa Hawaii. So ngayong umaga na ito, isang pribilehiyo sa akin na maanyayahan. Although ako ay retired na, pero ako inanyayahan pa rin upang mag-share ng mga binhi ng katotohanan na mula sa banal na kasulatan. So bago tayo mag-aral, ay gusto kong magpasimula, gusto kong tayo'y yumuko at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, ngayong umaga na ito, bago namin buksan ang inyong banal na mga salita, inyo nawang ipadala sa amin ang inyong banal na espiritu. Upang sa gayon, O Diyos, maunawaan namin ang mga butil ng katotohanan na ito upang lumakas lalo ang aming pananampalataya sa inyo at manatili sa inyo hanggang sa wakas na aming buhay. Hinihiling po namin ito at magsalita kayo sa bawat isa sa amin ngayong umaga sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ako'y natutuwa na maanyayahan ninyo ngayong umaga. Ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa pananatili o hold fast till I come. Manatili tayo hanggang sa wakas ng kanyang pagdating. Sa isang banda ay meron din sinasabi yung hold fast ay hold on. Okay? So siguro mas madaling sabihin yung maunawaan ng mga bata yung hold on kaysa doon sa hold fast.
Kasi yung hold fast ay sa King James Version yun. Ngayon, ang ginagamit ko dito ay yung clear word na sinulat ni Dr. Blanco nung siya ay isang professor ng PUC noon doon sa Baisa. Ito si Dr. Blanco. At meron akong Bible na sinulat niya na ang pangalan ay Clear Word. Kaya kung babasahin natin ang key text dito sa Clear Word, remember how you responded when you first understood the truth of the gospel. Kaya nga, pinaalalahanan sa atin dito mga kapatid, na kung paano tayong nag-respond, paano tayong tumanggap at naintindihan natin ang katotohanan ng gospel o ng ebanghelyo. Nung una, you need to continue to respond like that or you'll lose your hold. Hold on what you have. Ang sabi sa atin dito, maaring kayo may continue o patuloy kayong magre-respond o kaya ay inyong mawala sa inyo ang pagkakatiwala ninyo o yung pag-hold on, yung inyong pinanangnan ng inyong nasa inyo na ngayon. If you don't wake up, I will come when you least expect it, like a thief in the night, and catch you unaware. Napakahalaga nito mga kapatid. Pinaalalahanan tayo mga kapatid na yung ating pananampalataya na tinanggap sa Panginoon ay ingatan natin, huwag nating hayaang mawala sapagkat tayo baka sa isang araw na tayo gumising, ang sabi sa atin dito, at tayo ay mahuli ng mga magnanakaw sa gabi at tayo ay mahuli na hindi natin, wala tayong kamalay-malay. I want to say to those who will be living at this time, don't become discouraged because I will come quickly to save you. Hold on. Ang sabi sa atin dito, to what you have and don't let anyone rob you of your faith and cause you to lose your crown. Mga kapatid, ito ho ang isa sa mga napakahirap na mga bagay sa atin na once na ating tinanggap ang katotohanan at ating naiwanan o nalimutan natin o nakaligtaan natin na ating hawakang mabuti ang katotohanan na ito mga kapatid, maring ito'y mawala sa atin ang ating pananampalataya at mawala rin sa atin ang korona ng buhay. Ano ang sabi niya, what was your experience after you have found and received Jesus as your Lord and Savior in your life? Ano ba ang inyong experience? Anong experience natin noon? And when you have decided to be baptized, what is your experience? Karamihan sa atin mga kapatid, ang sabi sa atin dito, na ang mga tao ay ang mga tao ay ang mga tao kung minsan ay napakaganda na experience nila. There was joy in their heart that sometimes you couldn't contain it within yourself. Masisigla sila. Bago, after ng baptism, anong nangyayari sa mga tao? They are very, very enthusiastic to share the gospel message to other people, to their family, to their friends, to their classmates, kung sila'y mga estudyante, to their co-worker if they are working somewhere. Yan ang nakita natin na enthusiastic na mga experience ng mga tao sa panahon na yon. Like Paul, nung si Pablo ay tinawag ng Panginoon, when he accepted the apostleship from Jesus, he immediately preached Jesus about his great sacrifice, his death and resurrection. This gospel was shared to the Gentiles and non-Gentiles. Kaya napakaganda ng karanasan ni Pablo nung siya ay tinawag ng Panginoon, ginamit siya ng Panginoon na bilang apostol. Nung tinanggap niya, anong ginawa niya? Punong-puno siya ng kasiglahan upang ipangaral si Jesus sa lahat ng mga tao.
dahilan sa sakripisyo ng Panginoon, sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli, ay kanya itong dinala sa mga Gentiles, sa mga Hintil, at doon sa mga hindi Hintil. In fact, ang sabi sa atin dito, Paul preached in Rome, kung saan siya noon na nasa Roma at kanyang inuusig ang bayan ng Diyos tuwing araw ng Sabat, mga kapatid. Pero nung siya ay nakumberte na at siya ay tinanggap niya si Kristo na bilang personal tagapagligtas, si Paul ay talagang gusto niyang ipangaral si Kristo doon sa Roma at sa Jerusalem. Although he was persecuted, but he did not stop preaching about Jesus. He went to different places like Antioch, Lystra, Greece, Asia Minor, etc. Alam niyo mga kapatid, dito sa pinuntahan ni Pablo na ito noon sa Antioch, nagkagulo sila roon noon dumating si Pablo. At sila'y pinersecute doon sa Antioch, that is the first church na kanyang pinuntahan ng Christian church. Kaya sila nagpunta sa Lystra. At pagkatapos pumunta siya sa Greece, kanya ibinahagi ang gospel doon sa Greece. At ang kagandahan ni San Pablo ay nakita niya kung paano niya i-approach ang Greece. Hindi ang Grecia o ang Greece ay hindi sila naniniwala sa buhay ng Diyos, sa buhay na Diyos. At ang kanilang paniniwala ay yung mga ibang Diyos ang kanilang paniniwalaan. Pero dahilan sa si Pablo ay meron siyang angking katalinuhan na mula sa Diyos, ay kanyang naihayag ang pabalita sa mga taga-Grecia na napakaganda na pinahayag niya kung paano niyang pinatanggap si Kristo na bilang personal nilang tagapagligtas. Why did he do this? It was because he was full of the Spirit of God. Kaya mga kapatid, pagka tayo ay bagong binyagan, ito ang ating madadama, ito ang ating nakikita sa mga kapatid. We hope we must be like Paul. Though he was asked to stop preaching Jesus, the more he did it. No one can stop him preaching the gospel, mga kapatid. Paul was determined to go to Rome. He told the believers in Rome that he really wanted to go for fellowshipping with them and to fellowship with them and to strengthen their faith and to encourage one another. But he tried to come several times. But he, for one reason or another, was always hindered. Why? Because he said, I would like to harvest the souls in your city as I have been doing among the Gentiles elsewhere. Kaya mga kapatid, si Paul ay ganun na lang ang kanyang determination na pumunta sa Rome. Bakit? Sapagkat gusto niya i-harvest yung mga souls doon na naghihintay ng pabalita ng katotohanan upang madala sila sa paanan ng Panginoon. Because of what Jesus did for me, ang sabi niya ni Paul, I'm indebted to Him. And in that sense, I am obligated to take the gospel to the Greeks and to non-Greeks, to the educated and to the uneducated. And so, far as I'm able, ang sabi sa atin ni Paul, I'm ready to preach the gospel to the people in Rome. Romans 1:12-15. Ano pang sabi niya sa atin? 16-17. I am not ashamed of the gospel. Through it comes the power of God to save everyone who believes. It came to the Jews first, then to the Greeks. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that begins and ends by faith. As the scripture says, the righteous live by faith in God and He declares them just. Mga kapatid, napakaganda ng espiritu ni San Pablo nung siya ay tumanggap kay Kristo na bilang person tagapagligtas. Ay paano naman itong si Pedro at saka si Juan? Ano naman ang kanila karanasan nung kailan tinanggap si Kristo? Ang sabi sa atin, sila rin ay punong-puno ng kasiglahan
upang ipangaral ang Kristo na ito na kanilang tinanggap. Kaya nung sila ay nandoon sa panahon nandun sila sa sinagoga, mga kapatid, nakikipag-usap sila sa ibang mga tao doon. Ang sabi sa atin, Peter and John were talking to the people, telling them that Jesus arose from the dead. The priests and the Sadducees were upset. They came and arrested them and put them in jail. But many of the people believed what the apostles said and accepted Jesus as the Messiah. The number of men who believed grew to about 5,000, not counting the women and children. Acts 4:1-4. Kaya mga kapatid, napakaganda ng karanasan ng mga apostol ng Panginoon na ito. Although they were persecuted, and yet they did not stop bringing the gospel, preaching to the people. But Satan is not sleeping. He gives us different kinds of trials in life. He will do what he had done to the apostles. Stop them what they are doing to hinder God's work. Kaya kung minsan mga kapatid, nararanasan natin, kung tayo nangangaral, may several times, marami akong naranasan nung ako'y nangangaral. Marami ang hadlang sa pangangaral, mga kapatid. Kung minsan nangangaral kami, binabato kami. Binabato kami. Ang iba sa amin ay kinakausap ng mga iba't ibang mga tao na pahintuin ang gawain. Pero hindi namin kayang pahintuin. Why? Because the disciples did not stop preaching Jesus. So with us today, we must not stop preaching God in order for His work not to be hindered. In our case, sometimes we lost your job, hardships in life, sickness may strike your family. Ito yung ginagawa ni Satanas para tayo huminto sa pangangaral ng Panginoon. Para hintuan natin ang pabalita ng katotohanan sa ibang mga tao. Ang gagawin ni Satanas, aalisin yung mga job natin. Why? Because sometimes, yung mga employers natin, pinare-report tayo ng araw ng Sabat, anong ginagawa? Ayaw natin mag-report, anong gagawin nila? Inaalis tayo. Sometimes, we have experienced hardships in life. Katulad noong COVID, ng panahon ng COVID, anong nangyari sa atin mga kapatid? Marami ang nawalan ng trabaho. Maraming nagugutom. Maraming naghihirap sa buhay. Nagkakasakit. Pagka nagkasakit ka ng COVID sa panahon na yon, ay hindi ka na kasi siguro whether you will make it or you will die. Marami akong pastor na kasama. Noong kami nagtatrabaho pa ng active, yung dalawang mag-asawa nagkasakit. Magkasama doon sa sanitarium. Magka-isang room lang sila. Yung asawa namatay. Yung pastor nabuhay. Bakit? Sabi daw ng pastor sa Panginoon, Lord, please give me another chance to live. So binigyan siya ng pagkakataon. Kaya si Pastor Katoliko, kung kilala niyo si Pastor Charles Katoliko, na unang namatay yung asawa niya, pero siya nabuhay. Hanggang ngayon, buhay siya. Si Pastor Magallanes, yung asawa niya namatay sa COVID. Magkasabay silang nagka-COVID. Siya ay nabuhay. Pero ngayon, si Pastor Magallanes ay bedridden na rin. Darapat ang sabi sa atin, ito bang mga sakit na ito, itong mga hardships in life, loss of job, ito ba ay panghihinaan ng ating pananampalataya? Mga kapatid, ito ay isang pagsubok sa atin. Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo susubukin na hindi natin kaya. Yung pagsubok na binibigyan ng Panginoon sa atin, na inaalaw ng Panginoon sa atin ang pagsubok na yon, ay kaya natin. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoon na kaya natin yon. Tinutulungan tayo niya. Kung minsan yung mga tao kaya nawawalan ng trabaho dahil sa pinaalis sila sa trabaho nila because of Sabbath problems. Hindi pumapasok ng araw ng Sabado.
Yung employer nila gusto silang papasukin pero hindi nila kaya. Bakit? Sapagkat, ang sabi nila, we would rather obey God than men. So, because of this, anong nangyari sa atin mga kapatid? All of these things may hinder you in your faith. Itong pagsubok sa atin. God permitted this ordeal to us because He wanted us to be strong in our faith. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay sinusubukan. Kinahintulutan ng Panginoon ng pagsubok sa atin. Katulad ni Job. Si Job, pinahintulutan ng Panginoon na subukin siya. We are not exempted of the sicknesses, the hardships in life. Lahat ng mga bagay na nararanasan ng mga tao sa sanlibutan, we are not exempted. Although we are God's servant, we serve the Lord for many years. Alam niyo yung aking asawa noong nagkasakit, umiyak siya. Napakapait ng kanyang pag-iyak nung nalaman niya na siya merong cancer sa lungs. Ang sabi niya, bakit ako pa? Bakit ako pa? Ako na may naglingkod sa Panginoon ng more than 30 years. Bakit ako pa? We do not know. Ang sabi ko sa kanya, Mami, ang sabi ko, hindi tayo exempted sa mga bagay na yan. Sinusubok tayo ng Panginoon sapagkat alam ng Panginoon na kaya natin ito. Mga kapatid, ito ang nararanasan ng mga Kristiyano. All of a sudden, kung minsan, ay merong mga jobs kung minsan na, na ino-offer si Satanas. Good salary for exchange of your faith. Maraming natutukso dito kung minsan na mga membro ng iglesia. Ang sabi sa atin, why some members of our church leave the church? The Seventh-day Adventist Church. Bakit umaalis sila? Katulad ng mga ating pinag-aralan kanina umaga. Ang sabi ng Panginoon, aalis din ba kayo? Anong sabi ni Pedro? Panginoon, saan kami pupunta? Kung tayo'y talagang nakatanim ng malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon, ay hindi tayo aalis kailanman sa Panginoon. We will stick to Him. Kaya nga ang sabi sa atin, kung minsan ino-operan tayo ng magandang salary, magandang posisyon, ang iba'y natutukso mga kapatid. Katulad ni Eve. Si Eva, bakit siya natukso? Nakumbinsi siya, bakit siya nakumbinsi ng devil? That's why. Why? Because she listened intently to what? To the devil. Kanyang pinakinggang maigi si Satanas sa kanyang pangungusap. Nakumbinsi siya na kung siya ay kakain ng bunga ng kahoy na yon ay magiging katulad siya ng Diyos. So si Eva, dahilan sa kanyang pagkatao, binigyan siya ng power of choice ng Panginoon, anong pinili niya? She yielded to eat the fruit which the Lord forbade them not to eat. Bakit nagkasala si Eva? Because she listened to the convincing power of the devil. Anong sabi ni James sa atin? Ang sabi ni James 4:7-9, therefore submit to God and resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang sabi ng Panginoon. Sabi ni James sa atin. Kaya mga kapatid, kailangan natin na ingatan natin ang ating sarili. Many times, most believers were victims of Satan's snares. He will tempt you like Jesus, offering worldly things, offering him to the stone to be made into bread, at iba pa, mga kapatid. Kaya yung unang temptation ni Eva and Jesus Christ ay yung make the stone into bread. Ang sabi ni Satanas. Pero ang sabi ng Panginoon, anong sagot ng Panginoon? It is written, men shall not live by bread alone, but by the word of God.
Mga kapatid, ito ang siyang pinanangnan ng Panginoon. Pangalawa, yung worldly pleasures, yung mga kalayuan sa sanlibutan, ino-offer sa atin, sa ating mananampalataya. Bakit kayo maghihirap dyan sa Seventh-day Adventist? Ang hirap-hirap dyan. Hindi ka man lang makasayaw dyan. Hindi ka man lang dyan makapag aliw-aliw na katulad namin na nagiinuman. Okay? Yan ang sinasabi ni Satanas. Ngayon, kung mahina ang ating pundasyon, mga kapatid, sa pananampalataya, anong mangyayari sa atin? Madadala tayo. Sometimes, dinidiscourage tayo ni Satanas na huwag tayong maglingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang hirap-hirap maglingkod sa Panginoon. Hindi ka tatanggapin ng mga tao. When you preach the gospel, people will not listen to you. When you invite them to come to the meeting, they will not come. And why are you going to serve the God? Why is it that you are serving your God? Yan ang sabi ni Satanas sa atin. Kung tayo matutok sa mga kapatid, tayo ay tayo ma-discourage. Hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. He will do all His best to get you out from the church. Yan ang gagawin ni Satanas. Then when you are out of the church, ang sabi sa atin mga kapatid, ay ano mangyayari sa atin? What will happen to us kung tayo ay nag-yield doon sa mga offer ni Satanas sa atin? Maybe you will join others telling that Jesus will not come anymore. Katulad may scoffers, ang sabi sa atin 1 Peter 3. Yung sabi sa atin mga kapatid na 2 Peter 3, na yung mga scoffers in the last days will say, nasaan yung pagdating ng Panginoon? Matagal na natin hinihintay. Mula nung tayo pinanganak, sinasabi, the Lord is coming, pero hanggang ngayon di dumarating. Mga kapatid, baka matukso ang bawat isa sa atin na mag-yield tayo doon sa sinasabi ng mga tao na ito. And then, if we will yield to that reasoning, anong mangyayari sa atin? Maybe you will join others telling that Jesus will not come anymore. Like those people who joined the Millerite movement at first, they were so enthusiastic to meet Jesus, their Lord, in October 22, 1844. Marami sa mga denominations na sumama sa Millerite movement sapagkat gustong-gusto nilang makita sa ating Panginoong Jesucristo. They believed that Jesus is coming on that date, but Jesus did not come. What happened to other believers who joined the Millerite movement? After the disappointment, they said they went home and joined again the church where they belong. They were terribly disappointed and discouraged. Few remained faithful to what they believed. They spent hours in earnest prayer for more enlightenment about the prophecy. They prayed many hours asking God to reveal the right interpretation of the prophecy in Daniel 8 verse 14. Kaya mga kapatid, ilan lamang ang natira, kakaunti na lamang. Ang isa sa mga natira doon ay si Edson Hiram, gayon din si James White, si Ellen White, si James Bates, Joseph Bates, at ang iba pang mga kasamahan nila, nakakaunti na lang natira. Why? Kakaunti na lamang, bakit ang karamihan umalis? Sa ating ngayong panahon na ito mga kapatid, marami ang aalis bago dumating si Kristo. There will be a falling. There will be falling. Marami ang magbabackslide. Maraming aalis sa iglesia mga kapatid bago dumating ang Panginoon. Ito ang palatandaan na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya nga, yung ilan na yun na natira, na humingi sa Panginoon ng iba yung interpretation ng prophecy ni Daniel. Ang sabi sa atin dito, they went out to the cornfield. They have seen the heaven open, and they saw that Jesus transferred from the earthly to the heavenly ministry in the heavenly sanctuary, and the sanctuary in heaven. This is the closing work of Jesus as a high priest in the Holy of Holies,
which is the second apartment of the sanctuary in heaven. Kaya mga kapatid, kung hindi pa na tira yung ilang mga faithful members na yon ng Millerite movement, mga kapatid, maaring ang Seventh-day Adventist Church ay hindi tumayo sa panahon na ito, sa panahon na yon. Kaya nga tayo natutuwa na merong ilang mga nagtiyaga, naghintay, nanalangin, naghingi ng interpretation sa Panginoon, at sila'y kanilang pinanangnan ang pananampalataya nila na ang Panginoon ay darating na muli. Binigay sa kanila ang tamang interpretation. Na yun pala, mga kapatid, hindi paparito ang Panginoon, kundi siya ay tatransfer lamang ng kanyang ministry mula sa earthly patungo doon sa heavenly sanctuary. Mga kapatid, this is the closing work of Jesus as a high priest in the Holy of Holies, which is the second apartment of the sanctuary. Kaya, the 7th-hour belief as Seventh-day Adventist, that even now Jesus is doing his closing work as the high priest interceding for us and making his decision of every individual about their destiny, whether life or death. If we cast away our confidence in Jesus and not hold on or not hold fast to Him firmly, ang sabi sa atin dito, somebody will rob your faith and lose your crown reserved for you. Anong sabi ni Mrs. White, mga kapatid? Huwag ninyong iwanan ang inyong pwesto. Huwag ninyong iwanan yung inyong lugar. Sapagkat kapag iniwanan ninyo, somebody will take over. Ang sabi sa atin dito, somebody will rob your faith and will rob also your crown. If we will live the faith that we have received from the Lord. Kaya ang mga taga-Galatians, anong sabi sa atin ni Paul? Bakit kayo madaling na-discourage, madaling umalis sa pananampalataya? Madali kayong naniwala sa ibang ebanghelyo. Ang sabi ni San Pablo, kahit matanghel, kung sino man nagsabi sa inyo na ibang ebanghelyo kaysa sinabi namin sa inyo, ay matakwil. Huwag kayong maniwala sa kanila. Kaya mga kapatid, ang pabalita natin na tinanggap sa Panginoon ay ating tanang mabuti. Hold on. Hold fast till He comes. Don't leave your place because somebody will take over your place. Will rob your faith and will rob your crown. Because your crown is reserved for you. Anong sabi sa atin ng Hebreo? Hebreo 10:35 to 36, ang sabi niya, don't throw away your confidence in what Christ has done for you. Because your faithfulness will be rewarded. Napakaganda nitong pangako ng Panginoon sa atin. Don't throw away your confidence in Jesus and hold your what? Hold on to the confidence that the Lord has given you. Why? Because if you will throw that, then somebody will rob it from you. Napakaganda ang sabi sa atin dito. But you need to keep on doing the will of God. Then someday, you'll receive what He has promised. Mga kapatid, ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Hebrews 10:35 to 36. Don't throw away your confidence in what Christ has done for you. Ano bang ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Namatay siya para sa atin. Para lang tayo ay mabuhay. Namatay siya para sa ating pagtubos sa ating kasalanan. Siyang ating substitute. Kung ating iwanan ng Panginoon, saan tayo pupunta? Meron ba tayong mapapala kung tayo aalis sa Panginoon? We cannot gain anything. We will lose everything when we severed from Jesus Christ. When we leave our faith, when we left the church, mga kapatid, mawawala tayo. Ang sabi ni Mrs. White sa atin, this church, although it is defective, and it is almost to fall, but it will not fall. Ang sabi ni Mrs. White,
And this church, which is the militant church, will become a triumphant church. Kaya mga kapatid, wala na iba tayong pupuntahan. Dito na tayo. Manatili na tayo dito sa church na ito. Huwag na tayong umalis. Sapagkat kung aalis pa tayo dito, ay merong kukuha, will take over our possession, our place. Nung ako'y nasa division, ay nagkaroon kami ng Sabbath School Congress doon sa Mountain View. Marami sa mga delegates doon, mga kapatid, ay hindi na umaalis doon sa church. Doon na sila natutulog. Umaalis lang sila doon, makakain at saka maliligo. Pero doon na sila natutulog. Ayaw nilang iwanan yung kanilang pwesto. Bakit? Sapagkat kung iniwanan yung pwesto, somebody will take over. Sapagkat napakaraming mga tao. Ang dumating doon ay 120,000 na mga delegates sa buong Mindanao. At galing pa sa division ng iba. Kaya mga kapatid, yung mga kapatid doon, para lamang sila ay makapakinig, para lamang sila ay merong upuan, hindi nila iniiwanan yung upuan nila. Doon na natutulog sila. So ganun sana tayo mga kapatid, sa atin, kung tinanggap natin pananampalataya natin, wag na natin itong hayaan na mawala sa atin. Tangnan na natin mabuti. Hold on to it. Why? Because somebody will rob it from us. The decision is yours this morning. Ang sabi sa atin sa mga kapatid, the decision is yours. If you decide to accept what Satan offers, then you go to hell with him. But if you accept what God offers, then God promises you eternal life and He will give you a crown of life. Napakaganda nitong promise ng Panginoon. Now, what are the conditions if we accept God's offer to all? Anong condition natin para tanggapin natin ang offer ng Panginoon? Number 1 is to confess all our sins. 1 John 1:9. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins, dismiss the charges against us, and purify us from all unrighteousness. This is, I'm reading from Clear Word Bible. Ang isa pa mga patid, number 2, repent and get rid of sins. Be a new creation. 2 Corinthians 5:17, anyone who is born again in Christ is a new creation. All values had passed away and new values had taken over. Number 3, have a wedding garment. What is this wedding garment? This is the robe of righteousness. This is the righteousness of Jesus Christ. To be clothed, we have to put on these clothes because this is the only way, this is the only passport that we can enter heaven. Ang sabi sa atin dito, Revelation 19 verse 8, she's wearing that the bright white gown, she's wearing that bright white gown that the Lamb gave her. She received it with gladness and has kept it bright and clean by His righteous deeds. Number 4, Jesus will give the reward. Revelation 22 verse 12, then Jesus spoke to me and said, when I come, I will come quickly and I will reward everyone according to what he has done. So these are the promises of our Lord. When we stick to Him, when we do not leave our place, when we hold on our faith until He comes. Mga kapatid, ang sabi sa atin, sino yung mga pupunta lang makakapasok sa langit? Who will enter heaven? Those who are spotless without sin and wrinkle. 1 Peter 3:11 and 14. Those who are overcomers. Revelation 21 verse 7. Those who are obedient, washing their garments. Revelation 22 verse 14. Those who are faithful, once will be given the crown of life.
and they will sit with Jesus in his throne in heaven. Revelation 3:10, 11, and 21. So don't throw away your confidence in what Christ has done for you, because your faithfulness to him will be rewarded. But you need to keep on doing the will of God when somebody will receive what he has promised. I'm sorry. But you need to keep on doing the will of God, then someday you'll receive what he has done. Hebrews 10, verse 35 to 36. Mga kapatid, itong pangako ng Panginoon. Hindi ito mawawala sa atin ang pangako niya. If we just believe in Jesus Christ and his promises, we will not lose our chance to enter heaven. Brothers and sisters, the story was told. Doon sa Amerika ay merong isang panahon doon na nagkaroon ng tinatawag natin na parang nagkakagulo ang tao sa paghahanap ng ginto. Ang sabi sa atin, mining was so rampant in the United States. Kahit dito sa atin, di ba? Marami ditong nalolokong maghanap ng ginto. Mag-uukay ng ginto. Pinuubos ang kayamanan nila, yung kanilang mga property, pinagbibili para lang makahanap ng ginto. Minsan, nung ako'y presidente ng Central Luzon, may nagpunta sa akin na taga-Pasay, na sabi niya, Pastor, yung aming gintong hinahanap o yung hinuukay namin ay makukuha na namin, pero wala lang kaming panggastos. Pwede bang pahiramin mo kami? Nangihiram sila sa akin. Sabi ko, wala akong pera. Ang sabi niya, hindi ba pwedeng pahiramin mo kami ng tithe yan sa mission? Sabi ko, hindi po pwede. That's not my money. I cannot lend you I can lend you the money that I do not own. Hindi pwede hindi ko pwede pahiram yung hindi akin. Kung ako'y meron, pahiramin ko kayo. Pero kapag hindi akin, hindi ko kayo pwedeng pahiramin. Kaya nga, umalis na yung mga kapatid. Bumalik na naman sa akin. Sabi, Pastor, malapit na, nandiyan na. Babayaran namin agad. Sabi ko, I'm sorry. Hindi ho aking pera yan. Kayo mangutang sa Panginoon. Kasi yung pera na yan sa Panginoon yan, hindi yan akin. Doon kayo magsabi sa Panginoon. Huwag sa akin. Mga kapatid, namatay na lang yung kapatid na yon. Hindi pa nakakuha ng ginto. Yung mga kasamahan, namatay na rin. Wala silang nakuhang ginto. Kahit kaunting ginto, kahit isang pirasong ginto. Kaya itong istorya na ito, itong kabataan na ito, ay nag-attempt siya na maghanap ng ginto. Kaya nagpunta siya doon sa mountainside. Siya ay nagdukal noon ng lupa. Okay? He attempted to dig gold in one of the mountainsides in the US. He brought with him his tools he needed looking for gold. After several weeks, months, he was exhausted of digging. He did not find even a small vein of gold. So he decided to leave the place. Wala sa makuhang ginto. Not long from that incident, a mining company came to explore gold in the same area, which was abandoned by the young men. When they began digging a few meters away from where the young men stopped, the company dug several veins of gold. This company had discovered more veins of gold in that area. So, when the young men knew about the company who got those golds, he said to himself, if I had persevered, then I should have all this gold I wanted. Mga kapatid, yun ang kanyang kwan. Nagsisi siya. Bakit siya huminto? Friends, ang sabi sa atin, if you are the young men, if the young men did not give up easily, he should have gotten all those golds. Just a few meters away, he should have possessed all gold he desired. Kung hindi siya nag-quit,
Hindi siya na-discourage. Hindi niya iniwanan yung lugar. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Sana nakuha niya ang lahat ng gold na kanyang ninanasa. So with us Christians, if we quit easily and throw away our confidence in Jesus Christ and give up easily our faith in God, and then what will happen to us? Ellen White says, if we leave your place, somebody will take over. Anong sabi sa atin ni Mrs. White? If we leave our place, then somebody will take over. Therefore, dearly beloved, hold on. Huwag kayong mapagod. Panghawakan ninyo mabuti. Let's hold on. Let's hold fast. That no one will take your faith and your crown, which God has prepared for you. Let us stay firmly in our faith in Jesus, my friends. Fellow brothers and sisters, this morning, let us stay firmly in our faith in Jesus. Because we are sure that we will receive the things that He has promised to us. That promise that He promised us, we have, ang sabi sa atin, ang mata hindi nakakita, hindi man nakita ng mata, hindi narinig ng kanyang tainga, hindi pumasok man sa isipan niya ng kanyang puso. Yun ang bibigay ng Panginoon sa atin. So, the Lord is promising us, and I know that the Lord, hindi niya tayo bibiguin kung ano yung pinangako niya, ibibigay niya sa atin. Before we close, mga kapatid, gusto kong iparinig sa inyo itong awit na ito ng King Serald. The title of the song is Hold On a Little Longer, My Friend. I think you know the song also, but I want to share to you this morning because this is a song that I really want to hear always. We surely can see the signs of the times. They're on TV and in the headlines. War and strife in every land. I know that you understand. Hold on a little longer, my friend. Hold on a little longer and don't give in. Jesus has promised His love to the end. Hold on a little longer, my friend. Just hold on. We surely can see the clock on the wall, the midnight hour when doomsday will fall. We've been warned of thieves in the night, so keep your lamp burning bright. Hold on a little longer, my friend. Hold on a little longer and don't give in. Jesus has promised His love to the end. Hold on a little longer, my friend. Hold on to His love. We surely can see the Spirit's power touching lives in Earth's final hour. Holding
kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na meron siyang pangako sa bawat isa sa atin. Hindi tayo niya iiwanan. Saan man tayo pumunta, ano man ang ating katayuan sa buhay, ang Panginoon ay nandiyan kasama natin lagi. Kung tayo may karamdaman, kasama natin ang Panginoon. Kung tayo ay nahihirapan sa buhay, mas nahihirapan ang Panginoon. Alam natin na kasama natin siya saan man tayo tubako, saan man tayo magpunta, ano man ang ating kalagayan sa buhay, ang Panginoon ay kasama natin. Kaya nga, ang awit, ang sabi, hold on a little longer, my friend. Hold on. Huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Panangnan natin mabuti ang kanyang pangako sa bawat sa atin, sapagkat hindi na siya magtatagal at darating na siya. At kung dumating siya, isa tayo na tatawagin niya na magmamana ng buhay na walang hanggan. Itong aking hinihiling at idadadalangin na sanang bawat isa sa atin, pag dumating ang Panginoon, tayo magawaran ng buhay na walang hanggan at tayo makasama niya doon sa langit na bayan magpakailanman. Salamat po. Magandang Sabat sa inyong lahat. Our closing song is Hold Fast Till I Come. Sweet promises given to all who believe. Behold, I come quickly, mine own to receive. Hold fast till I come, the danger is great. Sleep not as do others, be watchful and wait. Hold fast till I come, sweet promise of them. The kingdom restored to you shall begin. Come enter my joy, sit down on the throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. We'll watch unto prayer with lamps burning bright. He comes to all others, a thief in the night. We'll know it is near, but no, not the day. As spring shows the summer, it is not far away. Hold fast till I come, sweet promise of them. The kingdom restored to you shall begin. Come enter my joy, sit down on the throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Yes, this is our hope, this built on His word, the glorious appearing of Jesus our Lord. Of promises all, it stands as the sum. Behold, I come quickly. Hold fast till I come. Hold fast till I come. Sweet promise of heaven, the kingdom restored to you shall begin. Come enter my joy, sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Tayo po manalangin. Panginoon po namin Diyos, Ama namin na sumasalangit kayo, nagpapasalamat kami Panginoon sa pabalita na inyo binigay sa amin ngayong umaga. Na sana Panginoon, huwag naming iwanan ang aming pananampalataya sa inyo at aming tinanggap na ebanghelyo mula sa inyo upang sa gayon huwag makuha ng iba ang aming pananampalataya at ang aming korona ng buhay na inihanda ninyo sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umaga na ito, Panginoon, hayaan ninyo ang bawat isa sa amin na maging tapat sa inyo upang sa gayon, O Diyos,
ang lahat ng mga bagay na aming matatamasa sa huling panahon na igagawad ninyo sa bawat isa. Pagpalain ang mga kapatiran, tulungan Panginoon na sila ay nampalataya ng matibay sa inyo hanggang sa kayo dumating. Huwag naming iwanan ang pananampalatayang ito sapagkat ito lamang pananampalatayang ito ang makapagliligtas sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Bayan ng Diyos, pagpalain nawa kayo at basbasan nawa kayo ng bendisyon na mula sa Ama at ang pag-ibig na mula sa Anak at lalo't higit ang pakikisama ng Banal na Espiritu ang siyang mamalagi sa bawat isa sa inyo ngayon at magpakailan paman. Ito aking hiling at dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.